Meron tayo kukunin ngayon na Evo, MTRT Evo 2, 340mm. Ito sa mga Marikina ulit. Nakuha natin siya ng speed guys, kaya sinuha agad natin. So, alam naman natin guys, nag-speed ngayon sa Marikina, kaya siguro in-out niya yung pipe niya. So, buti na lang pagka-post niya, nagkat agad natin, tapos binarat natin. Eh, shoutout sa sir, maraming salamat. Punta natin guys, tapos pick-upin natin yung pipe niya. Ito. Mali. Check ko lang, sir. Opo. Oh, before. Sumunado ko ng ano. Sumunado ata. Ito guys, i-check ko talaga ng mabuti yung pipe. Sa mga nakakalam kasi ng presyo ng MTRT Evo 2 ay hindi talaga siya basta-basta. Check ko dito kung nabuksan na at kung na-refiber na. Pero all in all guys, sobrang ganda niya, fresh na fresh pa yung loob niya. Dito tinatry ko pang tawaran, baka sakaling mababaan pa yung presyo. Alam ko nanonood ka sir, gusto ko lang humingi ng sorry kasi binarat na kita sa chat, tapos pagdating sa personal, tumawad pa ako. Ayun, makikita niyo yung tactics ko dyan guys, idadaan ko muna sa kwento tapos tatawad sa dulo. Ayun guys, makita niyo sa screen yung presyo ng MTRT Evo 2 sa Shopee. Ito palang binili ko guys ay MTRT Evo 2 340mm na stainless. Yung kapatid ko nga ay dating naka 300mm at yung tunog niya guys ay talagang bulahaw. At nag-search nga ako online kung ano yung soundcheck ng 340mm at mas nagustuhan ko nga yung tunog nito. O diba guys, pati kayo nakwentuhan ko, di nyo alam, nakatawad na ako. Wala na kami sir. Thank you po. So ngayon guys, nakuha na namin yung pipe, MTRT Evo 2. Ngayon papunta na kami sa PMAX. So sabi ni Kuya, yung nagbebenta, katabi lang din daw nun ng Orion. So tatry ko magtanong din doon kung magkano. Pero yung sa VMAX kasi nakaschedule na kami. Pero titingnan natin, baka maganda rin yung presyo doon sa Orion. So Orion. Pakabula. Tingnan natin. Yan! Nasa yan? Wala. 28, 32, 35. 2032. Tanong mo nga daw kay sir. Magkano daw par elbow? PCX yun na. Ay, ADB po. 2032. Tsaka Dreamcast. Dito guys ay nasa loob ako ng Orion at makikita nyo guys sobrang ganda talaga ng shop nila. Sobrang dami mong pwedeng makita, mga pipe, elbow, mga paninda nila. May mga HJC helmet, meron ding mga jersey. At talagang sobrang lamig dito sa loob guys. Punta rito? Pero kaya naman yan sir. Kaya mo. Papagawa ka. Ano ba yung map? MTRT po, Evo 2. Kakabulin lang naman yung laki na. Ilan ba nakapila ngayon sir? Wala. Ito lang. Okay. Depende kung saan magkakatalo o magkano. Ito lang daw, nakapila. Magagawa naman niya Presyo lang. Ano na lang yung friend ko? Ginagawa na ba? Dito guys, medyo nalito lang ako kung sino ba talaga nakakalam ng presyo. Bali pagdating pa lang namin ni OBR, nagtanong na agad ako kung magkano yung racing elbow na Dreamcat. Hanggang sa tinawag na ni Kuya yung nasa loob, tapos meron silang tinatawagan. Tanong ko lang sa inyo guys, meron bang SRP dito sa Orion? Wait lang tayo sa presyo guys. Dito tayo sa Orion, dito sa Comyas Road. So yun guys, nakausap ko si Kuya. Ang presyo ng Dreamcat nila dito, 4,500. Hiwalay pa yung bank sensor, tsaka yung Y bracket, which is gagawin kasi natin racing elbow. So para ma-high mount siya, kailangan ng Y bracket. 4,500 sa Dreamcat, tapos 800 daw sa bank sensor. Inaantay pa namin yung sa Y bracket kung magkano. Check lang natin kung magkano dito guys. Para at least, di ba, ready tayo. So dito guys, 500 daw yung Y bracket. So all in all, yung magagastos mo 5,800. So tingnan natin guys din sa kabila. Okay, after. Oh, ganyan, pwede na rin yung ito, VMAX. Ito magkatabi lang. VMAX Racing. Yung mas maraming customer dito, no? Then guys, dito na tayo sa VMAX. Tingnan natin kung magkano dito. Ito po.
So yun guys, dito tayo sa BMAX. Si Kuya yung ano natin, taga-asikaso. 4.2, yung Dreamcat. Bracket 800, pang sensor 500. So, ang labas na 5.5. So, tatry natin tawaran hanggang 5,000. Is that? Bilang po kayo. Ayun, okay na. Pangalan number, tapos ADB dun sa pangalan. Sensor need. Ipapalimap ko na ba agad yan? Sa ano, sir? Mga next week. Hindi na abutin, mahaba kasi pila sa remap eh. Kaya nga. Ano pong pangalan? Jaws Motors. Diyos. Yun yung nagsimula ng 1987. Bago mag BMAX? Ako nag-BMAX. Okay. Sir, waiting ah. Ilan, sir? Ikaw lang naman naghihintay. Ako na lagi. Marami naman palang gumagawa. Solid. Baka Lucena po. Lucena. Grabe. Walang-wala yung san na At dahil nagkasundo na nga kami sa price ay naisipan ko na dito na magpagawa ng racing elbow sa VMAX. Bali papakita ko dito sa video na to kung paano nila ginagawa yung mga racing elbow. Bali meron sila dito mga naka-ready na para sa mga online orders. Pero pag nag-walk-in ka dito sa shop ay gagawin yung elbow mo from the scratch. At kitang-kita mo talaga yung quality ng gawa ng VMAX Racing. Nung nakita ko to guys, sobrang excited na ako makita yung gagawin sa motor ko. Sobrang quality ng mga gawa nilang elbow dito, napakasarap lang talaga tignan. Ang isang napansin ko lang dito sa VMAX saka sa Orion, mas marami nagpapagawa dito sa VMAX ng mga time na to. So kahit nakaschedule ako, nagantay ako siguro kahit mga 20 to 25 minutes. Dun sa Orion, pag dun ako nagpagawa, yung akin na agad yung gagawin. Baka na-timingin ko lang talaga na wala masyado nagpagawa nun sa Orion. At dito pala guys, ipapunta kami sa lounge area ng VMAX. So parang waiting area nila to habang ginagawa yung elbow ng motor mo. Bali nandito na rin pala yung cashier tsaka yung ibang mga staffs. Ayun, pagpasok nga namin, merong mga natutulog kaya hindi tayo makapag-vlog dito sa loob. Parang meron pala silang sleeping quarters dito guys. Kasi alam nga nila na malayo yung pinanggagalingan ng mga customer nila. Kaya meron silang space dyan para pwede makatulog yung mga riders habang nag-aantay. So tayo tamang balik muna tayo doon para mabidyohan natin yung paggawa doon sa ano natin, 5. At yung motor ko na nga yung gagawin guys at pinapakita ko na lang kay kuya yung gusto kong maging itsura. Bali nakita ko lang to sa Facebook tsaka sa TikTok. At meron nga sinabi sa akin si kuya na nakaharang daw yung elbow dun sa harap ng radiator. Pero sabi ni kuya ay gagawa niya ng paraan para hindi maging abala kung sakaling gusto mong tanggalin yung radiator mo. Mga ilang oras gagawin yan, sir? Mga 2 oras, gano'n. Hindi lang. 5 hours. Depende sa motor. Depende sa motor. Kasi yung sa ADB kasi mataming bali. Oo. Ano ba? Straight 28. Pero bend lang o Dreamcat. Straight 28 na... Ay, bend lang. Yun saglit lang. Saglit lang yun. Hours lang. 3 hours. Pag bend lang. So ayun guys, narinig nyo naman si kuya, 5 hours gagawin yung elbow natin. Una takang-taka ko paano umabot ng 5 hours. At ayun, sinampulan agad tayo ni kuya kung paano nga naging 5 hours. Baga precise yung mga sukat nila. Yun yung mga nagagawa nila. Kasi yun yung gagawing Dreamcat sa atin. Kaya medyo pricey siya. Kasi ganyan pala siya. Medyo mahirap din talaga siya gawin. So yun guys, pahinga muna tayo. Galing pa tayong trabaho kasi kaya medyo matamlay tayo. Pero excited na ako guys. Sobrang dami rin palang gumagawa ng muffler dito. Dito sa pinanggalingan natin, VMAX. Tapos ayun, Obet Baron Muffler Shop. Tapos meron din doon Orion. Nakakahiya nga, doon kami galing kanina. Tapos katabing street lang or kahilera lang niya guys. Kitang-kita mo siya. So wait lang tayo. Nasa 5 hours daw gagawin yun. Pero sulit naman. Hintay-hintay na lang tayo. So balikan lang natin si OBR. Order muna kami sa Grab kasi wala nga tayong motor. Hindi tayo makakapunta kung saan. OBR. Mamaya papawin ko na ito maghangkas sa totoo. Gastos. Kung ano, dyan lang kakain, no? Yun, laundry station. Buti na lang, nakapunta na tayo bago lumakas ang ulan. At least, kasi wala na yung sa atin. So, nakaschedule tayo, kaya pagpunta natin, tayo na agad yun eh. Tapos tumawag-tawag lang tayo. Hindi tayo makabalik dun guys, kasi malakas ang ulan eh. Dito na lang po. Pato ka lang. Opo, okay lang po. Tumutung na yung pagkain natin. Kain mo na kami guys. Tuwa na yung canister guys. Ito pinagawa yan, pre. Yung ano po,
Ayan, tapas na yan pati yung... Sa ano po yan? North Caloocan. Kanino? Sa may Maiko Garage. Yung pangalan. Maiko. Ano po bang motor nyo? Ay, ADB rin pala. Oh, Maiko Garage po yan. Puro ADB dun, sir. Hindi masinsan pala. Ah, Laguna ka ba? Oo, yun. At dito nga guys, meron din tayo nakilala na ADV user din. At kung yung isa nga ay taga Lucena, ito namang si Kuya ay taga Laguna. Talagang napakalayo ng pinanggagalingan ng mga customer. At nagandahan nga rin siya dun sa gawa ni Sir Maiko ng Maiko Garage, dun sa racing tapakan na ginawa ni Sir Maiko. At yun guys, nakwento nga niya sa akin na nakakarga yung motor niya. So drive niya simula Laguna hanggang Alabang, at hindi na nga niya kinayang antok kasi nakanya na lang Lalamove L3 yung motor niya simula Alabang hanggang dito sa VMAX. Parang kitaguro ano ah. Taguro. Nakakapit eh. Guys, pinasok na yung motor natin. Guys, sinatanggal na ni Kuya yung stock pipe natin. Kahit pa paano, tumahimik ng onte. Hirap tumambay dito guys. Mabibingin ka sa pipe. So guys, mayroong Aerox dito, formado. Gundo. Sa customer din to, sir? Gobi. Pati yung chassis niya, naka repaint. Oh. Kalahating video na yun. Kaya, grabe. Hey, silip ka muna. Bolts pa lang guys. Ang presyo na ng motor natin to eh. Solid. Ito pa yung Module 5 na A-Racer Mode 5. Dito muna tayo sa motor natin. Ikaw pa rin the best. Stock pipe out. MTRT in. Tapos naka-ready na rin dito yung mga pang ni Kuya. Pang dream cut niya. So, nag-ready na siya ng mga ikakabit. Gagawin na lang niya, sukat-sukat na lang hanggang sa mabuo niya. Ito guys, unti-unti lang pinagdudugtong ni Kuya yung mga cuts na ginawa niya kanina. Pagtapos sa pagdugtongin ay tsaka niya susukatin. Pagtapos na masukat ay kukuha na naman siya ng panibagong cut. Iispatan lang niya ito ng 2 beses tapos susukatin na naman niya ng panibago. Unang proseso pa lang to guys, pero sobrang nakakapagod ng panoorin. Sobrang matrabaho siya guys, kaya hindi basta-basta. Parang ingat sungaw. Quality rin talaga yung gawa. Makita nyo guys, kada linya, diretso-diretso. Ganun kabilis lang guys, nakita nyo medyo mahaba-haba na yung nagagawa ni Kuya. Sinulit ko na rin dito yung pagpapa-dream cut. Imbis na nag-straight 28mm ako, ginawa kong combination na 28, 32, and 35mm. Ito pala guys, so iba't ibang klaseng pipe na binebenta ng VMAX. Nung una ay akala ko ay puro elbow lang yung ginagawa nila. Pero nakita ko sa gilid na napakarami rin pala nilang binebentang pipe. Merong mahaba, merong shorty, nakadepende kung anong design yung gusto mo. Merong carbon, meron ding wala. Pero meron silang isang pagkakaparehas which is lahat sila is stainless silver. Ito yung madalas ko nakikita. Power pipe. 2.5 canister. Ito malalaki yan ito. Ito sir, anong pipe to sir? Yung nakakabit dito sa Raider. B-Max Boas. Pina-soundcheck nga sa atin yung isang VMAX BOA na nakakabit dito sa Raider. Dito guys ay sinalpakan ng silencer at saka tinest ng decibel meter. Pasok, pre. Pasok.
Bayad muna tayo sa pipe para ganahan naman yung gumagawa. So, trinay kong babaan. Kaso guys, sobrang hirap talaga. Nakita nyo naman yung quality. Kada yung maliit na bakal, talagang sukat na sukat siya. Hindi siya yung basta-basta na tinatagpi. Kaya sulit din yung ibabayad mo. Dito nga guys, nagbabayad na ako ng payment para dito sa racing elbow na pinapagawa natin sa VMAX. Bali, nasa 5,200 pesos yung ginastos natin dito. 4,200 sa elbow, 500 sa bank sensor, at 500 sa Y-bracket. Every visit nyo, sir, every 1,000 pesos and above, dalhin nyo lang po ito. Para po mapuno natin, tatatakan po natin siya. Pag napuno po, may free na po kayo. It's either sa tatlo, 15% off, refiber, or repaint. Okay po. Pwede nyong ipahiram din, sir, para mas mabilis. Tapos po ito pong warranty card nila, valid po ng 6 months. 6 Opo. Wag lang pong ipapahawak sa iba. Wag lang po ipapag. Para po just in case na ibalik nila, alam po nila yung process nilang dati. Para po hindi ma-void yung kanilang warranty. Lang, sir. Ay po, thank you Salamat po. po. Thank you, ma'am. At pagbalik ko nga sa shop guys, ay ina-align na yung pipe sa motor. At dahil nga racing elbow yung pinapagawa natin, kaya medyo mas mataas ng onte kumpara to sa normal na ginagawa nila. Kung hindi namang racing elbow yung ipapagawa nyo, hindi nyo na kailangan magbayad para sa Y-bracket. Kumbaga isasakto lang din nila yung butas ng clamp ng pipe dun sa swing arm. At habang ginagawa yung elbow, mayroong dumating na customer. ADV 160 din, tapos medyo formado na rin. Ang nangyari pala sa motor niya ay kumalas yung elbow. Pero dahil dito siya sa VMAX nagpagawa, libre lang yung warranty. Syempre mga tao lang yung gumagawa dito, kaya hindi 100% na lahat ng ginagawa nila ay sobrang perfect. Buti na nga lang at malapit lang si kuya nung nasiraan siya ng elbow, kaya natakbo niya agad dito. Pero makikita nyo naman sa vlog na to kung gaano sila kadetalyado, kabusise sa paggawa ng elbow. So ito guys, natapos na yung para sa headers natin. Ganda ng pagkakawid guys. Oh. Diretsong diretso. Kanina ay paunti-unti lang nag-i-spot welding si kuya hanggang sa makuha niya yung sukat. Kaya nung makuha ni kuya yung perfect na sukat para sa elbow ay winelding niya na agad ito. Kitang-kita nyo naman guys na napakaganda ng pagkaka-welding niya. Hanggang ito yung binabayaran mo dito. Guys, tinawag tayo ni kuya kasi i-check nga natin o ipapacheck niya sa akin kung okay na ba. Sabi ko medyo nabababaan pa ako. Ngayon, pinaangat ko pa. Buti nga tinawag ako para i-check ko kung okay yung taas. Pinakita nga sa akin ni kuya yung itsura kanina pero medyo nababaan ako. Adjust lang ng onte. Konting adjust lang. Dinagdagan ng isa pang stainless. Bali dinagdagan lang ni kuya ng isa pang stainless para tumaas pa ng onte yung racing elbow. Buti na nga lang din at tinawag ako ni kuya para makita or makapag-decide ako kung okay na ba yung sukat. At ganun-ganun na nga lang guys ay nakuha na ni kuya yung tamang sukat na gusto ko. Test fit pa lang yan guys pero sobrang ganda na ng tindig. At nung makuha na nga ni kuya yung approval ko ay tsaka niya na winelding para talagang pulido. Bali ang pinagawa ko nga sukat dito guys, 28mm yung headers, nasa gitna yung 32mm papunta sa canister na 35mm. Kaya mapapansin nyo sa elbow ko ay payat siya na pataba. Sobrang satisfying nga ng ginagawa ni kuya habang pinapanood ko ng personal. So ito guys yung 28mm. Ayan, simula dyan. Tapos dito 32mm. Tapos ito kinonvert nyo na ng 35mm. Ito, 35mm. So sulit na sulit talaga natin yung dream cut. Kesa pina-dream cut natin na puro 28mm. Di sana pinabend ko na lang. Kaya pina-dream cut natin. Para talaga makuha natin yung setup. Okay sir. Sakto na yung tindigan niya. Paano yan sir? May bracket. Pero maliit lang. Okay. Okay po. Sakto nga sir. Tapos pag dito natin madaling maalay yung bracket. Okay. Kumpara pag dun sa gitna. Kasi pag gano'n yung Y bracket. At least ito, diretso lang. Y bracket na lang kulang. Tapos meron na siyang silencer. Nawala. Ito. Meron na naka-ready. Bali nagpagawa na rin pala ako ng silencer dito, nagkakahalaga lang siya ng 250 pesos. Nakahulma na talaga tong silencer na to para sa VMAX pipes nila. Natapos na din gawin dun sa isang ADV 160 na taga Laguna. Bali ang pinakabit niya dito ay TSMP 2.5. Tapos pinakulayan niya ng color black yung elbow para bumagay dun sa pipe niya. At talaga namang sobrang bumagay yung kulay. Okay,
guys, Y bracket na yung ginagawa ni Kuya. Tigas, grabe. Doon nga sa Y bracket guys, akala nyo manipis lang yan guys pero sobrang tigas niyan. Hindi ko nakuha na ng video habang sinusukat ni Kuya kanina yung Y bracket. Pero ang ginawa niya kanina ay kumuha siya ng alambre at yun yung ginawa niyang panukat. Grabe, tigas yan guys. Sige po. Konti na lang guys, sobrang lapit na matapos na itong racing elbow natin. Pagtapos ma-welding at magawa ng Y bracket ay tsaka naman pinalis si Kuya yung elbow. Para naman talagang makinis na makinis bago ikabit sa motor natin. Akala ko nga kanina ay ganun-ganun na lang ikakabit sa motor natin pero pinapalis pa rin pala to. Bang sensor. H2 sensor. After makabit ng bank sensor at ng H2 sensor, pinalish ulit to ni Kuya at saka niya ni-ready para sa engraving ng VMAX logo. At habang ini-engrave nga yung VMAX na logo ay sobrang satisfying niya habang unti-unti niya nakukompleto yung logo. Eh shoutout po sa Team VMAX Racing, sobrang solid po ng mga gawa nyo. Kung balak nyo magpagawa ng elbow ay talagang marirecommend ko tong VMAX Racing. Makikita nyo sa video na hindi talaga nagmadali si Kuya sa paggawa neto. At sa wakas guys, natapos nang gawin yung racing elbow para sa MTRT Evo 2 natin. At dito nga guys, ay nilalabas na yung motor ko para ma-soundcheck. Dito guys ay naka-stay put na ako ng 2,500 RPM pero akala ni Kuya ay naka-minor pa rin ako. Ganon ka-safe itong 340mm para sa mga checkpoint. At dito nga guys, sinubukan ko pa rin palagyan ng silencer para marinig ko kung anong tunog. Wala agad eh. Pwede na, no? Okay na yan, sir. Masabi na yan. Ay, katabi ka doon. Hindi, tanggalin mo po. Ayaw po. Pasok. Base lang sa mabas lang. Upload sa Marikina, idol. Upload sa Marikina. Yung pinagbilang ko na ito, sir, taga Marikina eh. Tahimik lang, no? Pabomba daw, pabomba. Bombayin mo na ako. Ibiglayin mo. Okay, pasado. Ayan siya guys. Natapos na MTRT pipe tapos VMAX. Dara na B, yung pipe kaya mo ba? So yun guys, natapos na tayo dito sa VMAX. And sobrang solid dito guys, grabe. Inabot na kami ng gabi. Pero solid sila kuya, grabe. Hindi nila minadali yung trabaho. Talagang tinapos nila ng naayon sa oras. Kasi sabi nga 5 to 6 hours. Sakto nga, 5 to 6 hours talaga.
Sir, thank you po. Thank you po. Sir, thank you po, sir. Thank you po. Woo! Sobrang basic lang talaga siya, Bino. Ang sarap. Woo! Grabe, guys. Fulfilled ko na ulit yung dream ko mag-pipe. More than 24 hours na ata akong gising o 24 hours sakto. Pero yun guys, sobrang sarap nung pipe, grabe. So buti na lang, pinagbigyan tayo nila kuya. Nakatawad tayo kahit papano. Tapos nakuha natin yung pipe, murang-mura lang. Sauce. Kasama na yung clamp tsaka yung bracket. Grabe guys. Ang ganda ng tunog, sobrang basic lang talaga niya. Woo! Grabe, sarap. Di ko lang kung naririnig sa camera pero naka-mic kasi ako. Kumbaga yung boses or yung tunog, nakafocus lang talaga sa ano ko. Nakabokus lang sa boses ko. Ilang gabi rin ako nagpuyat para dito. Naghahanap ako ng mga murang deal. Tapos kung okay ba, pasado ba. Pero ito second hand pero 100 odo lang. Below 100 odo lang niya nagamit. Halata naman guys, bagong bago. Nagbilan ka nito guys, nakatira sa Marikina tapos nag-upgrade siya ng SP2. Hindi naman nag-upgrade, nagpalit lang siya ng SP2. Pero guys, grabe, sobrang sulit. So, ang masasabi ko dito guys, sobrang basic niya. Mas bulaho guys yung 300mm kumpara sa 340mm. Yung 340mm more on ano lang siya bass sound. Di ko alam guys kung naririnig niyo yun, pero grabe, sobrang sarap. Eargasm talaga. Bala ko talaga nung una guys, SP2. Pero naisip ko kasi tahimik nga yun, di ba? Paano pag gusto ko na mag-ingay? Halimbawa, may mga lugar na pwede akong mag-ingay. No choice ako kundi magtiis sa SP2. Kaya ito pinili ko. Tapos bumili na lang ako ng silencer. Para yun yung gagamitin ko kapag kailangan tahimik yung pipe. So yun guys, ito na itsura ng MTRT Evo 2 natin. Yan, 340mm. Tapos yung VMAX, pinare-elbow natin sa VMAX. So 28mm, 32mm, tapos 35mm. So palaki yung pinagawa natin para sulit yung pare-elbow natin. Kesa magpapadream cut tayo ng pure or straight 28mm, tinagpi-tagpi na natin para sulit. Ayan. Solid guys, ganda. So ganyan itsura niya sa malayo. Ayan yung itsura niya guys. Yung posturahan niya sa likod. Ayan. Sexy back na talaga. Ayan. Yan yung itsura niya guys. Pwede na i-park.
Ito guys yung itsura ng sound check niya sa malawak na lugar. Ayan. So tahimik lang siya kasi 340mm. Pero yun, mabaktone talaga siya guys kumpara sa 300mm na canister. Ayan siya. So i-tune pa natin to guys sa panggilid para talagang sulit na sulit natin yung RPM neto, or sulit na sulit natin yung tunog ng ating MTRT Evo 2. So yun guys, ito ko na lang din tatapusin yung video. Maraming salamat sa lahat ng tumapos, and ayan, shoutout sa inyong lahat.